mo ba talaga ako makilala, Scarlett? Oo, dahil hindi ako matatahimik. Magkita tayo malapit sa puno ng mangga. Ako ikaw, Scarlett. Galing ako sa future. Paano? Paano nangyari yun? Basta, Scarlett, ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay, ha? Sige na, baka mahuli pa ako ng mga humahabol sa akin. Sandali! Sino humahabol sa'yo? Sino ba yung humahabol sa kanya? May mangyayari ba masama bukas? Bakit di pa siya tumatawag sa akin? Nay, si Biana po, pumasok sa school. Gumala daw kasama yung mga kaibigan niya. May tumatawag? Hello? Si Scarlett po ba to? Kaibigan po to ni Brianna. Nakidnap po siya kanina. Hindi ko po alam anong gagawin. Tulungan niyo po kami. Sinakay po siya sa van. Nay, si Brianna! Nakidnap! Diyos ko! Anong gagawin natin, anak? Bakit tayo mo sumagot? Sabihin mo sa akin anong gagawin ko. Nay! Nay! Saan pumunta si nanay? Scarlett, dyan ka lang ha. Pupuntahan ko yung mga kidnapper. Napakadelikado naman ang ginagawa mo, Nay! Diyos ko, anong gagawin ko? Hello? Buti naman tumawag ka na. Alam mo, kasalanan mo lahat to eh. Kung pinaalam mo sana na makikidnap si Brianna, hindi sana pinigilan ko siya. Scarlett, may malaki tayong problema. Nasa bahay niyo yung humahabol sa akin. Magtago ka na. Scarlett! Nay. Oo, Scarlett. Galing ako sa future. Ikaw ba yung humahabol sa isang Scarlett? Hindi ko na siya kailangan. Ikaw ang solusyon. Solusyon saan? Dahil sa paulit-ulit na pagbabalik niyo sa nakaraan, lalong lumalala ang sitwasyon namin. Hindi ko maintindihan. Kailangan mo na mamatay! Matagal na dapat kaming patay ni Brianna. Pilit mong binabalikan na nakaraan. Kaya ikaw ang papatayin ko. Nay! Panaginip lang pala lahat yun. Oo anak, okay ka lang? Si ate kasi panay puyat kaya ganyan siya. Nay, Brianna, buhay kayo? Oo ate, buhay kami. Anak, sumama ka na sa amin. Sumama ka sa akin. Na-like ng kifi ko. Anak, anong ibig sabihin ng kifi? Galing naman nito. Anak, anong ginagawa mo? Nay, nagla-like po ako ng mga post sa TikTok. Nagla-like? Bakit mo binababa? Ito na po kasi uso ngayon, Nay, yung magla-like ka gamit yung kifi mo. Ano ba yung mga bata ngayon na malalaman nyo sa TikTok? TikTok pa! Ayan, mga nakukuha nyo. Ang KJ mo naman, Nay. Try mo kaya. Ay, naku, Scarlett, huwag mo kayo na-influensya sa mga ganyan mo, ha? Oo nga, ang sarap sa feeling. O, diba? Like! Na-like ng kifi ko. Let's begin the Christmas Anak, party! enjoy mo naman yung Christmas party nyo? Naimamya ka na. What is the powerhouse of the cell? Hirap naman nito. O ano, biaran na lang? Boring mo naman. Wow! Nahiya naman ako sa'yo, Sheila. Kaya pala palagi kang lumalapit sa akin kapag gusto mo ng sagot. A student, settle down. Mag-exchange gift na tayo. Exchange gift na? Ano kaya to? Ano ba? Huwag ka kayo maingay. Nag-review ako dito, oh. Wala ang laki ng regalo. Thank you. Oh my God, thank you po. Oh, class, listen. Dahil Pasko, may special gift ako para sa pinaka-fresh kong anak dito. O ganyan-ganyan ka pa, saka mo mapupunta mo. Ito ay si Krista. Congrats na. Yeah, Garnier Vitamin C Serum. Hindi ako yung napili. Ano kaya meron doon sa Garnier na yun? Ba't kaya nakakagulo sila? Psst, anak. Balita ko, nakaka-fresh daw talaga yun. And it can fade dark spots in just 3 days. Talaga ba? Kaya ba ako i-perfect yan sa quiz, Nay? Di ba? With honors ka nga, pero mukha ka namang zombie. Whatever. Pero what if nga, baka this is my time to glow up. Sayang, hindi ko inanalo, anak. Okay lang yan, Nay. Balita ko, this 12-12, buy one take one ng Garnier Vitamin C Serum. Kaya pares pa rin tayong fresh kapag umakyat tayo sa stage. Tama! Yung iba kasi dyan, fresh nga, pero yung grades, nabulok na. True! Let's welcome the class valedictorian. Wow, ang fresh niya naman. Proud ako sa'yo, anak. And now, for her speech. Nasaan yung mga nambuli sa akin? Ay, bagsak pala! Di na ako natutuwa sa inyo, ha? Number 3, ano ang pinupuntahan sa Bohol? Ma'am. Yes ka. Nasa 200 pesos to eh. Resort, ma'am? Anong resort, ha? Chocolate Hills yun! Umayos na kayo, ha? Ano ang pambansang pagkain? Ano yung pambansang pagkain?
Ma'am, favorite ko yan. Sige, Samantha. Napaka-basic naman neto. Tanghulo, ma'am. Pinaglolo ko na ba ako dito, ha? Puro kasi kayo TikTok. Adik na kayo. Ang sarap kaya nun, ma'am. Try nyo kaya. Ang pambansang pagkain natin ay adobo, hindi tanghulo. Gawin kitang tanghuli dyan eh. Okay, kakalma na ako, ha? Ang makakasagot neto, perfect na sa exam. Ano ang pambansang laro natin? Pag nasagot ko to, mas mataas na yung score ko kay Samantha. Ma'am, Scarlett, umayos ka na, ha? Sige, ang pambansang laro natin ay 8-ball pool. Anong 8-ball pool? Ornis yun! Perfect ka na sa akin! Perfect 0! Mali ka, ma'am. Halos lahat ng kakilala ko dito naggaganon. Yun yung pambansang laro natin. Oo, desisyon ako. Ayoko na. Magre-resign na ako. Igan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na magdinat ko, nalasing, kagabi, ang galing, katabi, kanabi. Hoy, kayo dalawa! Ano ginagawa nyo, ha? Ba't may pakis? Ma'am, ito po kasi usong step ngayon yung may pakis sa chicks. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Puro na naman kayo TikTok! Mga nalalaman nyo! Ang bata-bata nyo pa, may pakis-kis na kayo nalalaman dyan? Mag-aaral nga kayo na maayos. Ang bitter ni ma'am porket walang kadate ng Valentine's. May sinasabi ka ba, Scarlett? Wala po, ma'am. Huwag niyo ko ikulong! Hindi ako scammer! Itigil niyo na yan! Hindi si nanay ang scammer. Pero nasa bahay na to, ang totoong scammer. Hoy bata, huwag kang mga alam. Wala ka namang ebidensya. Pero nay, alam ko hindi ko yung scammer. Tara na, sumama ka na sa akin. Mga anak, aayusin ko to ha? Babalik din ako, okay? Kung sino man sa inyo yung totoong scammer, umamin na kayo! Nakulong si nanay, di ba? Ate, walang may gustong makulong si nanay. Tsaka bakit kami lang tatlo sinisisi mo? Eh baka ikaw talaga yung totoong scammer. Imbes na magsisihan tayo, magtulungan na lang tayo para kay nanay. Malalaman ko rin ng totoo. Delivery po. Gabi na. May nagdi-deliver pa? Kuya, kaninong parcel yan? Kay Susan po ulit. Ha? Saan nangyari yun? Nasa kulungan na si nanay. Aba ma'am, hindi ko po alam. Taga-deliver lang po ako eh. Sige na po. Oh, nasa gitna yung kalaban ha? Hoy, ayusin mo na itong mga damit mo. Ilagay mo muna dyan sa kama. Oh, ayun na! Paano naman ito naman ng parcel na to? Nakakainis, talo na naman. Ano ba? Ba't nandito to? Ito ba yung galing sa scam? Sabi ko na nga ba? Ikaw yung scammer! Ate, hindi ako yung scammer. May parcel na dumating at nakapangalan kay nanay. Di ba pang computer to? Ikaw lang naman mahilig mag-computer dito eh. Ano na namang scam ang ginawa mo? Pasalamat ka, minor de edad ka pa. Bawal ka pa makulong. Pasensya na sa ginawa ng anak ko. Pagsasabihan ko to. Basta wag na uulitin ha. Ako na magbibigay sa mga may-ari neto. Sige na. Ang galing mo talaga. O ito, sino to cellphone? Akin tong pera. Mas kailangan ko to. Galingan mo pang mang-scam para mas marami tayong makuha. Bahala sa'yo. Makakaasa ka. Gagalingan ko pa. Trigger warning, kung takot kayo sa tahi, huwag niyong papanoorin to. So may nag-comment, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na Happy New Year everyone! Tapos na yung 2024. So, answering the question, ano po yung nasa labi niyo? Tinahi po yung labi ko. Ang ginawa pong surgery sa akin is lip reduction surgery. So, pang 5 araw na to guys, and as you can see, hindi ko na ilalapit kasi baka matakot talaga kayo. Bakit ako nagpa-lip reduction surgery? First of all, siguro lahat naman tayo may insecurity. And kung di nyo napapansin, malaki talaga naturally yung labi ko. Mas malaki yung sa taas compare sa baba. So, hindi siya proportion. Actually, dapat hindi ko na siya itutuloy. Pero may isang bagay kung bakit ko siya tinuloy. And yung number 2 reason ko is palagi ko siyang nakakagat whenever na kumakain ako. So, dahil nga malaki labi ko, marami laman sa loob. So, kapag ngumunguya ako, nakakain ko siya. Ang tendency, hindi nawawala yung singaw ko. And lumalaki yung singaw ko kasi palagi ko siyang nakakagat. Imagine, hindi lang isa, hindi lang dalawa ko siya beses nakakagat, kundi siguro mga 5. Ganun kalala. So, dugong-dugo talaga. Kaya tinuloy ko na rin siya para finally mabawasan na yung laman niya sa loob at sana hindi ko na siya makagat in the future. Pero syempre, para mas maging confident na rin ako sa mga pictures. Kung nagtataka kayo kung bakit after Pasko or December 26 ako nagpa-surgery, is yun yung earliest na appointment na pwede yung doctor ko. And yun na yung ginrab ko since kailangan kong gumaling before ako bumalik sa school. Kasi di naman ako pwedeng bumalik sa school na nang ganito yung sitwasyon ng bibig ko. Paano ako magre-report, diba? Ito na ata yung sinasabi nilang New Year, New Me.
So yun lang naman guys. Again, happy New Year. Wishing you all the best in 2025. Babalik na ako sa content ko. Promise, pag gumaling na talaga to. Bye-bye.